Hindi lahat ng tao po binigyan ng pribilehiyo na makakilala sa Diyos. So hindi lahat ng tao magkaroon ng kaligtasan. Totoo yun, mga minamahal. Napakapalad natin. Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ipagtrabaho ang kaligtasan. Sabi po ng Biblia, una, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Everybody say, praise the Lord. At tayo tumawag sa mahal na Panginoon. I will call upon the name of the Lord. Ibig sabihin tayo po ay magpupuri, tatawag, mananalangin sa mahal na Panginoon. And I will pay my vows unto the Lord. Everybody say amen. Pangatlo, I will pay my vows unto the Lord. Babayaran ko ang aking panata sa Diyos. So mga minamahal, meron tayong, ibig sabihin meron tayong talagang babayaran. Everybody say amen. Kaya po ang ating beloved pastor, minsan nag-uusap kami, hindi basta-basta ang kanyang sakripisyo. Binabayaran ng ayuno. Everybody say amen. Kaya minsan nalulungkot tayo kapag sinasabi nila nga, wala na ating beloved pastor, wag nang alalahanin sila. Mga minamahal, ba't hindi mo alalahanin yung mga taong nagsakripisyo para sa iyong kaligtasan? Bakit? Ano bang ginawa nilang masama? Everybody say amen. Nag-ayuno sila, nagtumangis para sa kaligtasan mo. Pagkatapos, hindi mo na sila i-remember. Maminamahal, hindi naman natin sinasamba ang ating beloved pastor. Amen? Amen po, mga minamahal. Beto, sabi ng banal na kasulatan, remember that then rule over you. Nagsakripisyo para sa kaligtasan mo. Everybody say amen? Yung ating mga biological mother, pabayaan mo na yung mother mo, huwag mo nang alalahanin yung mother mo. Napakawala ng ingrato mo naman. Everybody say, praise the Lord. Di ba mga kapatid? Amen? Yung ating mga nanay, nandyan sumasagi sa isip natin. Mga minamahal na magpapasalamat tayo sa Diyos, binigyan tayo ng magulang. Ever say amen? So malalo na sa spiritual na bagay, ever say amen? Magpasalamat tayo sapagkat meron tayong beloved parents in the Lord na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Ever say amen? Tumatangis yung ating beloved pastor ng 40 days, 40 nights hindi kumakain, putot balat. Makita mo ang ating beloved pastor, putot balat, hindi ka ba maawa, hindi ka ba magpasalamat sa Diyos? May taong hindi kakain ng 40 araw para manalangin sa Diyos para maraming maligtas sa krusada. Ever say amen? Oh, walang utang na loob naman po, mga minamahal. Ever say amen? Kung sabihin natin tayo nagpapasalamat sa Diyos, binigyan tayo ng beloved parents in the Lord. Maraming mga media ngayon nagkumakalat, mga minamahal na para daw inudulo natin ating beloved pastor. Hindi natin inudulo ang ating mahal na pastor. Nagpasalamat tayo, may nanalangin para sa atin. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Ever say amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong basta-basta kung sino-sinong mga kampon ng demonyong ng mga minamahal na ginagamit ng kaaway para sirain ang inyong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, I will pay my vow. Bayaran natin ang ating pangako sa Diyos, panata sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Anong ating panata sa Diyos, mga minamahal? Sabi ng tinanggap natin ng mahal na Panginoon, tinatanggap kita ng aking sariling tagapagligtas, Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. So yung ating vow yun, everybody say amen. Anong tinanggap mo? Ang Diyos, siyang maging hari ng iyong buhay. Siya ang maghari sa iyong buhay. Everybody say amen. Ibig sabihin, hindi ka nawang maghari sa iyong trono. Ang Diyos nang maghari sa puso mo. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Panginoon, maging Panginoon natin sa Lord at Hari ng ating buhay. Diyos at Hari ng ating buhay. I will pay my vow, sabi po nabi unto the Lord. Ito yung vow natin. So, habang tayo nabubuhay, siya ang maging Diyos sa ating buhay. Siya ang maging Panginoon sa ating buhay. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. At tayo pagpapalain ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So another thing, sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 13. Pangalawa, kindly po. From the book of Proverbs chapter 4, verse 13. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, ang talatay 13.
Hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Every shout, praise the Lord. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Every say, praise the Lord. So in Proverbs, mga minamang, wisdom brings life and is life. Every say, amen. Sa Proverbs, ang karunungan ay buhay. Every say, amen. At nagbibigay buhay. Every say, amen. So ibig sabihin, sabi po ng banal na kasulatan, hold fast, or take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Everybody say amen. So ibig sabihin, mga minamahal, ang karunungan ay magbibigay sa atin ng buhay at ito'y buhay. Magbibigay sa atin ng good and joyful life. Everybody say amen. Ang karunungan ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay, joyful life. Ever say amen. Sabi po mga minamahal, good and a joyful life. So tayo po mga minamahal nung araw, problematic. Ever say amen. Tayo po ay puno ng problema, subalit nang tayo tumunod sa instruction ng Diyos, sa kautusan ng mahal na Panginoon, naging maligayang buhay natin. Ever say, praise the Lord. So brings life and is life. Sabi po ng Biblia. And mga minamahal, normally a longer physical life. In verse 10, the same chapter, Proverbs, mga minamahal, chapter 4, verse 10. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of the life shall be many. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, ang talatay 10. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking sinasabi. Ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Everybody shout, praise the Lord. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Everybody say amen. So normally, a longer physical life. Ibig sabihin, mga minamahal, kung pakinggan natin ang kautusan ng Diyos at tanggapin natin ang kanyang mga pangungusap sa bawat isa sa atin, and the years of thy life shall be many. Ever say amen. Ibig sabihin, palalawigin ng Diyos ang ating buhay, mga kapatid. Totoo yun, mga minamahal, sapagkat Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ever say amen. Kaya ng mahal na Panginoon, pahabahin ng Diyos ang ating buhay. Sa malakas sa malapak mo na para sa mahal na Panginoon. Kaya ng mabait na Diyos. Nais ng Diyos, bigyan tayo ng mahabang buhay. Amen. Gusto ng Diyos, bigyan tayo ng mahabang buhay para lalo tayong magbigay paglugod sa Diyos. Kaya ito po ang pangako ng mahal na Panginoon. Alam mo po, mga minamahal, napakaganda ng patutuo ng ating beloved. Ating galing sa Press 1, Ebarsimen, Brother John Katubig. So naalala ko nung crusade natin sa BBRC noon, napakarami nila, magigit 100 silang nabautismuhan, Ebarsimen. Magigit 100, mga minamahal, na pagkatapos isa-isa lumalabas sa kulungan yung iba. Mga grabing mga kaso. Pero siya, pinaintulot ng Diyos, makarating siya ng munti, mga minamahal, dahil may layunin pang mahal na Panginoon sa kanya doon. Amen. Para magamit pala siya sa gawain natin doon sa mga preso doon. Dahil doon sa presuhan sa Muntinlupa, meron tayong 8 atang gawain doon. Amen. Meron sa Maximo, meron kung saan-saan, basta't may 8 yun. Sa laki ng Muntinlupa, meron tayong 8 gawain doon, mga kapatid. Amen. So sila ang nandoon, sila naggagagamit bilang mga katuwang ng mga preachers. Sila na ang nag-asikasos doon, mga prayer warrior na sila roon. Amen. So mga minamahal, kahit saan ka dalhin pala, kung gagamitin ka ng mahal na Panginoon, gagamitin ka ng mabait na Diyos. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon, kasama na natin siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Nung una, nagko-question siya bakit yung sila Brother Joseph Abing, sila Brother Roland Cardenas, Brother Maris Tosi, Brother, kasi pa itong uban, mga minamahal, nagsilayan, mga minamahal, siya hindi.
Sabi niya, may layunin palang mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, ang Diyos magbigay sa atin ng mahabang buhay. Kaya pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po kalugihan. Mahangyo ang Diyos. Everybody say, amen. Pwede kang manghingi sa Diyos ng extension. Everybody say, amen. Kaya ni Sikayas, nang siya'y mamamatay na, maminamahal, siya'y humingi ng extension sa mahal na Panginoon. Si Brother Fernando, nakalimutan ko yung apelido nun, yung kapatid niya, taxi driver dito ng malaking tao, taga Iloilo. Kailan nyo po yun mga kapatid, amen. Si Brother, ano po yun, yung Ilonggo, yung taxi driver dito noon. Yung kanyang kapatid sa Manila, maminamahal, namatay na yun. Umiga na siya, pala ng buhay. At ilang oras na, nakaiga. Bago siya namatay, sabi niya, huwag mong babayaan ang workers, huwag mong babayaan ang gawain. May Bible study kasi sa kanilang bahay. Lutuan mo ang pagkain. Ganun ang ginagawa niya. Tuwing may gawain doon, lutuan niya ng pagkain yung mga workers, yung mga kapatiran na dadalo sa Bible study. Sabi niya, mamamatay na ako. O, namatay na siya. Maminamahal. Nagtaka yung asawa, ilang oras nang patay, hindi pa matigas. So sumawag sa prayer warriors, tumawag ng workers, dumating ang mga workers, nagpuri. Maminamahal ba nagpupuri, biglang bubuka ang mata. Maminamahal na buhay. Ever say, praise the Lord. In-extend pa ng mabait na Diyos ang kanyang buhay. Ever say, amen. So ibig sabihin, Diyos din na may gawa. Ever say, amen. Diyos din po magdudugtong ng ating buhay. Kaya wag natin ipagmalaki, bukas buhay pa ako. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Ito yung aking gagawin, ito yung aking plano. Yun inisip mo yun eh. Pero hindi mo alam, ang Diyos pala nagdudugtong ng ating buhay. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal? Kaya sabi po ng banal na kasulatan ni Paul, ni beloved Paul, if the Lord's permit, ever say amen, if God's will. So in making plan, mga minamahal in your life, sabi po ng Biblia, do not act like the foolish rich man sa panahon ni Lazaro. But you say, if God's will, if God's permit, I will do it, I will do it. Ever say amen. Kung ipahintulot ng Diyos, itong gagawin ko. Ibig sabihin, sa plano sa buhay natin, ipasa Diyos natin, mahal na Panginoon, if thy will be done ba? Kung kalooban mo, ever say amen. Yun po ang ating buhay Kristiyano. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, a moral and spiritual life. Ito po yung sinasabi ng Biblia, na instruction. Kung kunin natin ang instruction, a moral and spiritual life. Proverbs 8:35. Proverbs 8:35. From the book of Proverbs, chapter 8, verse 35. For whose findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatay 35. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palapakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, moral and spiritual life. Kapag nasumpungan natin ng Diyos, nakasumpong tayo ng buhay. Ever say amen. Yung bubututut yung sinabing buhay ba na nasa piling ka ng Diyos. Yung buhay na kasama mo ang Panginoon. Ever say amen. Spiritual life po ito, mga kapatid. Since na tayo po tumanggap sa mahal na Panginoon, nagkaroon na tayo ng spiritual life. Meron ka ng spiritual life. Kaya ibig sabihin, sabi nga ba nila kasulatan, receive eternal life. Spiritual life yun. Ibig sabihin, pag tayo po naglilingkod na sa Diyos, meron ka ng spiritual life. Pag ikay kukunin ng Diyos, ililipat ka lang doon sa paraiso. Ever say amen. Pero pag wala ka sa Diyos, the condition of man, sabi ng Biblia, outside of Christ, is lost without eternal and spiritual life. Ever say amen. So wala kang spiritual life pag wala ka sa Diyos. Kung mamatay ang taong hindi naglilingkod sa Diyos, ilipat siya sa impyerno. Pero tayo po mga minamahal, meron tayong spiritual life. So sabi ng Biblia, napakapalad natin tumanggap tayo ng spiritual life. Kaya ingatan natin ang ating kaligtasan. Hindi basta-basta.
mga minamahal. Kaya talagang merong tinatawag na striving ba? To enter into the straight gate ba? Yung makipot na daan, pumapasok tayo sa makipot na daan. Maraming tao maminandoon sa maluwag na daan. Tayo makipot yung daan patungong buhay, ever amen. So meron tayong spiritual life. Sabi po ng Biblia, meron tayong pag-asa, the hope of life after death. Proverbs 14:32, kindly, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 14, verse 32. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous had hope in his death. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 14, ang talatay 32. Ang masama ay manahagis sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Amen. So ang masama po mga minamahal ay mahagis ba? Driven by his wickedness ba? Kanyang masamang gawa, ever amen. Kaya nga po kung anong itanim mo, yun ang anihin mo, ever amen. Ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Hope. Merong pag-asa sa kanyang kamatayan. Mga minamahal ko mga kapatid, praise the Lord. Ito yung sinasabi ng Biblia, brings life, wisdom brings life and is life. Hope of tinatawag na life after death. So merong buhay pagkatapos ng kamatayang ito. Hindi tapos pa ron. Hindi ibig sabihin, maminamahal, pag namatay ka dito, hindi pa tapos. Sabi nga po, our life is a temporal, ever amen. Ibig sabihin, is a preparation for the eternal life, ever amen. So, purihin ang mahal na Panginoon, so merong pag-asa sa atin na naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, purihin. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat mga minamahal, yung mga kamahal natin sa buhay na pinagpahinga ng mahal na Panginoon, sila po may makakasama rin natin, ever amen. Sabi po ng Biblia, divine strength. Una, ating pinapag-aralan itong tinatawag kasi na duty ba? Taking divine strength from the book of Isaiah, chapter 27, verse 5. From the book of Isaiah, chapter 27, verse 5. Or let him take hold my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. Amen, please. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 27, ang talatay 5. O manghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Amen. Praise the Lord. So, ito pong sabi ng Isaiah 27 verse 5 na maghawak sana siya sa aking lakas upang siya magipagpayapaan sa akin o magipagpayapaan siya sa akin. So taking, tinatawag na divine strength. Let him, sabi naman, or let him take hold on my strength. Ever amen. Ibig sabihin, mga minamahal, siya ang ating lakas. Ever amen. Tayo lalakas sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kunin natin ang kalakasan nagmumula sa Diyos. Siya ang atong kusog. Isa mo ng malakas sa palapak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Siya ang ating kalakasan sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Kaya sabi po ng bilang kasulatan, take the divine strength from God. Pag sinabi natin, tanggapin natin o kunin natin ang kalakasan nagmumula sa mahal na Panginoon. Siya ang ating lakas. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, siya ang ating kalakasan. Wala tayong magagawa kung wala ang mabait na Diyos. Ever amen. Kaya itong ating duty, kunin natin ang kalakasan ng presensya ng Diyos. Pag nandito na tayo sa bahay-sambahan, sikapin natin tayo lumakas, palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Lalakas po tayo kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, kapag nakapakinig tayo ng patotoo, ever amen, ng salita ng Diyos. Lalakas tayo mga minamahal. Di ba mga minamahal, pagkatapos mong madama ang banal na presensya ng Diyos, payapa na ang iyong isipan. Kahit napakabigat ng ating problema, siya ang ating kalakasan, ever amen. Siya ang ating kalakasan buong linggo. Kung ikay nakadalo ng linggo, mga Sunday, mga minamahal, buong linggo malakas ka. Bakit? Ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Kaya ang ating beloved pastor, binigyan siya ng wisdom. Merong ganitong pagpupuyat, pananalangin
prayer, overnight prayer. Dahil equivalent to sa sabi ng mga lapas na 3 days fasting ang anointing. Ever say, praise the Lord. Dahil nakikita ng Diyos yung ating sakripisyo. Ever say, amen. Nakikita ng Diyos yung ating sakripisyo. Galing kayo sa trabaho. Imbis na matulog, mga minamahal, nandito tayo, nagpupuri, hinahanap natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hinahanap natin ang kalakasan nagmumula sa Diyos. Ever say, amen. Kaya ang mahal na Panginoon, grabe ang power, grabe ang anointing binibigay sa atin sa church. Kaya mga minamahal, grabe ang kalakasan binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi ko sinasabing wala sila sa katotohanan, hindi ko sinasabing wala silang kaligtasan, pero mga minamahal, nandito tayo sa totoong talagang binigyan tayo ng wisdom ng beloved parents in the Lord. Paano tayo tumayo na matatag sa ating pananampalataya? Ever say amen? Dahil nga sabi ng Biblia, those who seek the Lord will be able to stand firm against their adversary, the enemy. Ever say amen? Sa lahat na nakasumpong sa mahal na Panginoon, magkaroon sila ng kalakasan, tumayo, lumaban sa anumang pagsubok, hamon sa buhay. Isang malakas na malakbak para sa mahal na Panginoon. Amen. So, nandito ang ating kalakasan, mga kapatid. Kaya, take the divine strength ng mabait na Diyos. Huwag natin pabayaan ang ating paglilingkod na ito. Ever say amen. Wala man natin, beloved parents in the Lord, nakakalungkot na bagay. Hindi tayo nagsama-samang mag-rapture. Ever say amen. Dahil hindi pa natin alam ang plano at kalooban ng Diyos. Ever say amen. Pero yung mga pangangaral nila, ito ang ating sinusunod, mga kapatid. Ito ang kanilang iniwan legacy, ito ang kanilang iniwan pangangaral sa atin. Mga minamahal, ito ang ating gagawin hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Amen. So, mga minamahal, taking all of life's opportunities from the book of Luke, chapter 19, verse 13. From the book of Luke, chapter 19, verse 13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, talatay 13. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Everybody say, praise the Lord. So sabi po ng banal na kasulatan, taking all of life's opportunities. The parable of the 10 pounds, mga minamahal, illustrates that each redeemed believer has the responsibility to use faithfully what has given him or her. Each of us has been given the opportunity, the time, and the means to live for Christ through acts of kindness, prayer, offerings, and in many other ways. Everybody say amen. So tayo pong lahat na pinili ng Diyos, sabi po na binigyan, banal na kasulatan, kagaya tayong tumanggap ng tinatawag na talento. Everybody say amen. Na at bawat isa sa atin, mayroong responsibilidad na to use faithfully what has given him or her. Everybody say amen. Kung ano ang binigay ng Diyos sa atin, ipangalakal po natin. Ipaglangalakal ba? Gagamitin natin para sa kalwalatian ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Lahat ng bawat isa, lahat tayo binigyan ng talento ng Diyos. Meron tayong kaloob. So ano man po ang kaloob binigay sa atin ng mahal na Panginoon, kung ang kaloob mo ay magsangyaw, magsangyaw. Kung ang kaloob mo ay tumugtog, tumugtog. Kung ang kaloob mo ay kumanta, kumanta. Ever say amen. Amen. Lahat po tayo, mga minamahal, binigyan ng kaloob ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal sa ating nabasa, occupy till I come. Ipangalakal ninyo ang binigay ng Diyos sa inyo. Kapag ginagamit ka ng mahal na Panginoon, lalo kang magiging masigla. Ever say amen. Alam niyo po, iba ang taong nakakadalo sa gawain. Iba ang taong meron siyang relasyon sa Diyos. Ever say amen. Iba mga minamahal yung nakakasimba ka. Ever say amen. Ibang kaligayahan ang naramdaman mo. Ever say amen. Ibang kaligayahan ang naramdaman natin kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ever say amen. Yung aking brother sa Canada, mga minamahal, pagpunta ko ng Canada, salamat sa mahal na Panginoon, regular na siya nakakapag-attend. So nakikita ko ang ibang
ibang kaligayahan ang meron tayo, meron ka kapag ikay nakakadalo sa gawain. Ever say amen. Kontra sa hindi nakakadalo. Ever say amen. Kaya ang tao, mga minamahal, maging kumpleto tayo kapag nandiyan ang mabait na Diyos sa atin. Pag meron tayong relasyon sa Diyos. Amen po ba? Ibalik natin noon, wala tayo sa mahal na Panginoon. Parang merong kulang sa buhay natin. Amen po ba? Parang merong kulang sa buhay natin. Pero nung tayo nakakilala sa Diyos, kumpleto na ang buhay natin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Yun, mga minamahal, kung ma-differentiate mo ba? Nung wala tayo sa mahal na Panginoon, parang meron kang hinahanap. Parang merong kulang na bagay sa buhay mo. Subalit ng ating makilalang Diyos at siya'y nahan sa puso natin, mga minamahal, we are complete. Ever say, praise the Lord. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Ito po, sabi ng Biblia, anumang meron tayo ngayon, ipangalakal natin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Last, take the water of life from the book of Revelation, chapter 22, verse 17. Last verse. From the book of Revelation, chapter 22, verse 17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heard say, Come. And let him that thirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talatay 17. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Isang malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. So take the water of life. Ever say amen. Ang tubig ng buhay. Ang mahal na Panginoon, ang tubig ng buhay. Ever say amen. Isang araw, ang mahal na Panginoon, siya nasa wells ba? Yung balon. Nandoon yung babaeng Samaritanon. Nag-iigib siya. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, kung kilala mo ang may-ari ng tubig ng buhay, umingi ka sa kanya. So mga minamahal, ang sino man nakainom ito, hindi na muling mauuhaw. Ever say amen. Amen. Ang ating mabait na Diyos, siya ang totoong tubig ng buhay. Ever say amen. Napakalaga ng tubig. Ever say amen. Napakalaga ng tubig. Kung walang tubig, mga minamahal, hindi mabubuhay ang tao. Amen. Sa spiritual na bagay, siya ang tubig ng buhay. Magkaroon tayo ng buhay kapag meron na tayong mahal na Panginoon sa buhay natin. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Pag wala ka pang tubig ng buhay, patay ka sa spiritual. Subalit tayo po'y binigyan ng tubig ng buhay. Kaya sabi po ng Biblia, take the water of life. Sabi po naman nila kasulatan, come. Sabi po na, whoever will, let him take the water of life freely. Kaya napakaswerte natin, mga minamahal. Nandito na tayo sa tinatawag na katotohanan. Ang salita ng Diyos ay napakahiwaga, ever say amen. Napakaraming wisdom, totoong salita ng Diyos. Hindi mo maabot pag wala kang Espiritu ng Diyos, ever say amen. Pero kapag meron kang Espiritu ng Diyos, maunawaan mo, dahil ito'y salita ng iyong Ama, ng Diyos. Meron kang Espiritu niya na ipaunawa sa atin ng mahal na Panginoon, ang kanyang banal na salita. So ipagtrabaho natin ito, ever say amen. Take the water of life, mga minamahal. Siya ang Espiritu, siyang buhay, ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating paglilingkod na ito, ever say amen. So ako yung ulitin, and the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that tinatawag na thirst, come. And whosoever will, come. Sabi po na, take the water of life freely. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So siya ang tubig ng buhay, mga minamahal. Sa pag nauhaw ka, ang mahal na Panginoon ay pipilled ka ng Diyos sa kanyang banal na presensya. Kailangan natin lagi ang Espiritu ng Diyos. Kailangan lagi natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mabubuhay kung walang presensya ng Diyos. Ever say amen. So sa ating paglilingkod na ito, pag nasain natin lagi ang kalakasan na nagmumula sa mahal na Panginoon, ang instruction ng Diyos, maminamahal, ang kaupan ng kaligtasan,
umaminamahal, kailangan natin, palapakan natin ang mahal. Laban tayong lahat ay may umaminamahal.